Yo, sa mga master, Mark Music here. Ano daw yung tinuturo ko mga master, yung bilog. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Yung bilog na yan mga master, ay yan yung mga nota, yung pagkakasunod-sunod niya. Kumbaga, hindi yan naghalo-halo, yan. Pag nasa system na ng isip natin yan, yan. Nandito na sa system natin yan. As beginners, yan, ito mga master, hindi lang yan para sa kailangan gusto natin mag-aral ng solo-solo, skill-skill, kailangan ganun, hindi. Actually, ito talagang bilog na to, or yung 12 notes na yan, kailangan muna malagay yan sa system natin. Alam natin ba kung baga pagkakasunod. Example, C. So, alam natin agad na C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C. Ganun. C, so pwedeng B ka mag-start. Ganito, B, C, C sharp, D, D sharp, E, and so on, so forth. Yun yung ibig kong sabihin mga master, na makalagay yan sa system natin. Para as beginners, hindi na tayo maguguluhan kung paano nangyari yung mga chords. Kasi pag titingnan nga tayo ng mga chord chart, may ilalabas, ganito yung chords ng ganyan, ganyan, ganyan. At wag titingin tayo ng family chords, yan, lalabas family chords, pero hindi din natin maunawaan paano nangyari yun. Pag alam mo na kasi ang principle na to sa 12 notes na yan mga master, let's say mag-start ka sa F. So, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F. Pag ilagay mo sa gitara mo, F, yan, magko-chords ako, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Instant, malalaman mo yung 12 na major chord. Yun siya mga master. Kumbaga hindi ka na malilito ba na pag makakita ka ng ganito, anong chords yan? Tinanggal ito yung middle finger tapos nandito siya sa 9th fret. Anong chords yan? Hindi ka na malilito. Kasi pag ilalagay natin to balik sa principle natin, F, major, tanggalin natin ito. So minor. Tandaan mo, ang pangalan ng nota ng chords is hindi nagbabago. Nagkakaroon lang ng pagbabago kung major o minor siya. So tinanggal natin to. So nangyayari F minor. Pababa is ganun na rin, maging minor na lahat. So F sharp minor, G minor, G sharp minor, A minor, A sharp minor, B minor, C minor, C sharp minor, D minor, D sharp minor, din babalik tayo sa E minor. Kaya nga katunog sila. So ito pa lang nasa 9th fret na ganito is C sharp minor. Ginamit ko lang yung 12 notes, yung principle ng 12 notes. Ngayon dito tayo sa family chords. Paano nangyari na family chords of C is ganito? So ito yan mga master. Gamitin natin yung principle ng 12 notes. So 12 notes, so C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B. Lagyan natin number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. Sa ating musical alphabet, actually 7 lang yan. Ito siya. Yan. So, pag tinignan mo dito sa mga number na yan, meron tayong number 1. Ito, bilugan ko tong 2. So, leave natin yung 2 or execute yung 2. Merong 3. Leave natin yung 4. Merong 5, 6. Leave yung 7. Merong 8. Leave yung 9. 10. Leave yung 11. Kumbaga, itong binilugan ko, yan yung mga sharp. Take note mga master kasi ito yung general na formula kung paano nakuha yung scale. Yan, ng ating alphabet, or ito rin yung ginagamit sa scale na C major scale para nakuha dahil sa 12 notes din. Siyempre, babalik lang din naman ito sa C. Siya na yung 13. Pero dito, 12 notes tayo. Yan siya mga master. At yung nakikita natin na family chords, di ba?
A minor, A minor, at meron tayong B diminished. Yan. Degree na kasi yung tawag dyan sa kanila. Harmonic function. Kasi ang mga triads nito, ito, pag ilalagay natin sa triads, ito yung mga nota is meron yang ito sa loob ng mismong chords na to. At ito, ilalagay din natin yung D, F, ito A. Ito is E, G, at B, F, A, C, G, B, D, then A, C, E. Then yung ating B may B, D, F. Yan. So pag titignan mo dyan yung mga nota nila, bawat itong chords na to is walang mga sharp dyan na involved. Yan. Kaya nabuo nila ito. Kasi pag example lang, gawin natin tong D major lang, mangyayari, magiging F sharp ito. So, hindi sila harmonic function. Kumbaga, yung hindi sila magkakatunog. Kaya nakuha yung family chords ng C. So, ganun nangyayari yung formula mga master. Ito, example, sa G, paano nakuha yung G family chords? Yan. So, gagamitin natin yung principle ng 12 notes. Dahil G yung kukunin natin, family chords ng G. Mag-start tayo sa G. G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp. Yan. Lalagyan natin ng mga number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Take note mga master, yung tinanggal is 2, 4, 7, 9, 11. So, execute natin yung 2, 4, 7, 9, 11. Ibababa natin yung mga natitira. So, meron tayong G, A, B, C, D, E, F sharp. At dahil merong scale, kasi ito scale ng G major scale, kailangan lahat tutugma. So, kailangan natin sundin yung function ng major, minor, minor, major, major, minor, at ito yung ating diminish. Ito. So, isusulat na natin yan dito na A minor, B minor, E minor, at F sharp diminish. Yan. Kasi yung nasa loob nito, scale mismo ng G major scale. Itong pitong to. So ito, start tayo dito sa G. So sa G natin meron tayong G, B, D. Sa A meron tayong A, C, E. Sa B minor natin meron tayong B, D, F sharp. Sa ating C, may C, E, G. Sa ating D, D, F sharp, A. Sa ating E minor, meron tayong E, G, B. Sa ating F sharp diminished, meron tayong F sharp, A, at C. Yan. Wala kang napapansin dyan na ibang mga notes, kundi umiikot lang sa G major scale. Yan. Dahil lang sa principle ng 12 notes, yung bilog. Kaya nga, yung sinasabi ko na yung bilog na yan, napaka-importante. Maliit na detalye, wag nating baliwalain kasi lahat yan kasama natin kahit saan tayo pupunta. Kahit lalalim na tayo sa music, nandyan pa rin yung 12 notes. Ang pagkakaalam kasi natin dati mga master, ganito, i-memorize natin yung 12 notes. Yan. Then pag ma-memorize na natin yung 12 notes, so okay na, check na tayo dyan. Susunod natin dito is intervals. Yan. Intervals. Yan. Then dito magko-chords na tayo, yan mga chords, ganyan, or chord progression na, family chords yan, dyan kasama, sakla na dyan. Hindi. Kasi ito, ang 12 notes na to, wag nating iwan kasi kasama natin dyan, at sa iba pang pag-aaral.
Kahit mapunta na tayo sa scale, yan. Mga modes na tayo, yan. Kasama natin lagi yung 12 notes at yun yung ilalagay natin sa system natin. Yun siya mga master. Yun yung sinabi ko sa inyo mga master na napaka-importante yung 12 notes na yan. Pag in-escape mo yan, hindi mo siya kumbaga ilalagay sa system mo, maghihirapan ka sumisid ng malalim. Kaya nalalaman ng mga gitarista yung mga scale, paano nila i-compute, i-total. Kasi actually, yan din yan yung sa system, yung 12 notes. Ito yung tandaan nyo mga master. Ilalagay nyo yan, i-memorize nyo yan. Huwag ka munang maghawak ng gitara. I-memorize mo lang yung 12 notes na yan. Sa iba-ibang start, kumbaga mag-start ka sa B, memorize mo hanggang masapol mo yung 12 na pagkakasunod. Diba, G sharp. So, understood, susunod niyan A sharp, ganun. Lagi mo yang i-memorize. Yun siya mga master. At mabuksan na lahat yung mga katanungan mo, paano nangyari yan, kasi accessible na ngayon ang mga knowledge about sa guitar, sobrang dami na. So fragile lang yan sa atin kung paano nagkakasunod-sunod, pero mag-start ka sa 12 notes, malalaman mo yan. So hanggang dito lang mga master, maraming salamat sa pag-support nyo sa akin mga master. Huwag itong kalimutang i-share ang video na ito mga master sa mga kilala nyo, mga kaibigan nyo na mahilig din sa gitara. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all.